Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito ang pagkukwentuhan naman po natin ngayon ay ang mainit na issue ngayon na itong si Davao City Mayor Baste Duterte planong patanggal sa pwesto or planong ipasibak daw o pasuspend, basta tanggalin sa pwesto. Kasi nalaman natin sa balita na lahat pala ng police, chief of police, kumbaga lahat ng police officer na hawak ni Mayor Baste is tinanggal sa pwesto. So inilipat. And then nagpadala sila ng mga special action forces na police papunta sa Davao. Kasi parang indikasyon na raw ito na iti-take over yata ang Davao. So yun yung lumalabas na balita. And then yun na, plano nilang patalsikin daw si Mayor Baste. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang ito na nagsasabing may katotohanan daw na itong si Mayor Baste is target ngayon ng administrasyon na ipatanggal o suspindihin sa pagiging mayor ng Davao. Abay, talaga pong nakakuha tayo ng kumpirmasyon na talagang pinalipas lang ang araw kung kailan nagbigay ng ayuda itong si Presidente Marcos sa Davao mismo at isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan, no? Yan po ay isang impormasyon na nakarating na hindi lang sa akin, pati na rin doon sa mga taga Davao, no? At ang tanong, ano na naman ba ang ginawang kasalanan ng Mayor Baste? Well, hindi lang po dahil siya ay Duterte, kundi siya po talaga ay simbolo, modelo ng maisog na Pilipino. Kaya nga pong sinasabi natin, yung matututo nga itong pagsususpinde, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino dahil tinitingala ngayon ang Mayor Baste Duterte bilang mukha ng maisog dahil po talaga naman bang naninindigan siya, no? Pero wag po natin kalimutan, ha? Bukod sa pagiging Duterte, ito pong si Mayor Baste, hindi pa siya nasa larangan ng politika. Siya'y happy-go-lucky lamang. Nung panahon ng Yolanda ay talaga naman pong tinigil ang lahat at nagpunta ron at talagang tumulong sa pag-aalaga dun sa mga survivors at syempre sa pagkakalap ng mga labi ng mga biktima, no? At syempre alam natin ngayon na lahat ng mga opisyales, lalong-lalo na kung ikaw ay Duterte at ikaw ay makikiisa sa karapatan ng taong bayan para ipahiwatig ang iyong karamdaman, ipahiwatig ang iyong mga reklamo laban sa gobyerno, kayo po ay sususpindihin. Kasi ganito po nangyayari dito ngayon eh. Nagkakaroon kasi ngayon ng mga maisog rally. Bakit ba nagkakaroon ng maisog rally na parang lumalabas ang nag-organize sa mga Duterte? Yan kasi yun yung pinalalabas nila, yun yung pinakakalat nila na ang mga nag-organize niyan is mga Duterte. So, hindi nila alam, yung nag-organize niyan is mga private individuals na hindi na natutuwa sa mga nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Kasi lumalabas kasi ngayon, walang totoong oposisyon. Oo, nandyan sila Coco Pimentel, sila Risa Ontiveros, na sinasabi nila na sila yung mukha ngayon ng oposisyon. Pero ano ba yung trabaho ng oposisyon? Ang trabaho ng oposisyon is hindi para sang-ayunan kaagad o parate yung mga gustong gawin ng gobyerno may sa batas. Yung mga ipinapasa nilang batas. Dapat ang oposisyon, isa lang yung para magiging check and balance dyan na bago aprubahan niya, kailangan mo na nilang busisiin, tingnan kung nararapat ba yung batas na yon, kung ito ba ay patas sa lahat. So, ang nangyayari kasi, dahil sa walang totoong oposisyon, nailulusot kaagad yung mga batas na gustong ipatupad ng gobyerno natin ngayon, especially ng administrasyon. Unang-una dyan, di ba, yung Maharlika Investment Funds. Kung mapapansin nyo, saglit lang yun, naipasa kaagad. So, walang nangyaring pag-oppose, hindi naging maingay na tutulan yung investment fund na yun. Kasi nga, paano mag-i-invest ang isang bansa kung wala namang pondo, kung wala namang pera? Kasi yun lagi lang sinasabi, walang pera, lugmok sa kahirapan ng gobyerno natin.
Pero kaya nila maglabas ng pera para mag-invest dun sa Maharlika Investment Fund na yon, na nakitaan naman nila na maraming butas na pwedeng ang makinabang lang dyan is yung mga mambabatas natin na sumusuporta doon sa Maharlika Investment Funds. Kasi walang accountability sa pa yun, na what if malugi. Sa investment, gano'n naman talaga, di ba? Hindi mo malalaman kung ito ikikita or malulugi. So, okay sana kung kumita. Walang problema doon. Paano kung malugi? Or i-declare na malugi yung Maharlika Investment Fund. So, paano na yung perang in-invest? Hindi naman million lang yung ano doon, ang i-invest. Billion po. So, sinasabi nila, yung i-invest ng pera doon, bakit di nilang gamitin? Para sa, alam sa mga serbisyong pwedeng ibigay, tulad ng pagpapatuloy ng mga ospital, paggawa ng mga kalsada, mga infrastructure. Kasi nga maraming inihintong project na dapat na nakalatag na nung panahon ni Pangulong Duterte, yung iba itinigil dahil wala daw pondo. Pero malalaman nila, mamukat-mukat no, meron palang Maharlika Investment Fund na kayang ponduhan. So yun, nakalusot kagad sa Kongreso yun, and nakalusot din kagad sa Senado. Pero yun nga, dahil nga nag-ingay itong si Pangulong Duterte, tinutulan yung investment fund na yun, medyo natuliling itong administrasyon natin at maraming bumatikos, medyo kumambyo si President Marcos at hindi niya pinirmahan, ibinito niya yung Maharlika Investment Fund. So, yun yung unang rason bakit merong maisog. Pangalawa, yung People's Initiative na nagpakalat yung mga kongresista ng People's Initiative, yung pirma-pirma ba na sinasabi nila yung taong bayan gusto na magpalit ng saligang batas. So, gusto nilang palitan yung saligang batas natin na hindi malinaw kung ano yung papalitan, kung buo ba or meron lang certain provision or may certain na batas lang dapat palitan. So, hindi malinaw. Ngayon, naungkat yun at napag-alaman na gustong palang palitan is yung terms extension. Gusto nilang tanggalin yung terms extension. So, nagkabukuhan. Ngayon, pinalalabas nila, ang gusto lang mangyari daw is yung economic provision lang daw na para buksan lang daw yung ating ekonomiya sa mga foreign nationals. And then, yung nga, hindi rin nagustuhan ni Pangulong Duterte yun kasi nga, sinasabi lang nila economic provision yung babaguhin, pero sa ilalim nun is nakasulat din na yung term extension ng mga mambabata. So sabi nga ni Pangulong Duterte nung una, wala namang problema kung babaguhin nyo yung saligang batas, pero dapat malinaw kung ano yung babaguhin at dapat walang term extension ng mga politiko. So kung meron man, dapat lahat sibak, magkaroon muna ng panibagong eleksyon bago ipatupad yung ganong klaseng pagpapalit. Pero siyempre hindi pumayag yung Kongreso. So binago na naman uli nila. So napunta na tayo sa sa charter change. So mapapansin nyo, walang oposisyon na nag-iingay na tutulan yung mga gustong mangyari ng administrasyon natin ngayon. So ngayon, tumayo itong si Pangulong Duterte at siyang parang pinalalabas niya na siya yung magiging mukha na lang ng oposisyon kasi nga walang bumabatikos eh. So doon nagsimula na magkaroon ng maisog. So dahil nga si Pangulong Duterte nagsasalita, so andun din si Mayor Baste na sumusuporta rin sa kanyang ama, kay Pangulong Duterte. So dahil nga medyo may edad na rin si Pangulong Duterte, at nakikita rin ng ibang tao na si Mayor Baste yung parang pinakamalapit na may pagkakapareho kay Pangulong Duterte. So, parang siya na yung ginagawa ngayon yung muka ng maisog. Or siya na yung sabihin natin, tumatayong parang modelo ng maisog. So, kaya siya ngayon ang pinag-iinitan. So, dahil may mga binitawan din naman mga statement kasi si Mayor Baste na laban kay Pangulong Marcos sa administrasyon, sa mga kilatang baluslos, medyo napag-iinitan na siya ngayon. And then, itong mga nakarang araw, nag-declare pa ng war on drugs itong si Mayor Baste. So,
may mga ano, dyan na naman yung mga human rights, yung mga human rights advocates na yan na nagrereklamo na naman na bakit daw kailangan ituloy yung war on drugs. Dahil marami naman daw, yung nga, marami daw namamatay. Pero ang ano lang naman dyan, sino ba mas nakikinabang dun sa, kumbaga sa, yung ipinatutupad ni Mayor Basting war on drugs, sino ba yung mas makikinabang dyan? Yung mga law-abiding citizen ba o yung mga gumagawa ng hindi maganda? So, siyempre, hindi nga natin maintindihan na itong si Mayor Basti, ginagawa lang naman, o ng mga Duterte, ginagawa lang naman nila yung, yung kailan trabaho na protektahan yung kailang mga constituent. Pero, ayaw ng ilang mga, nasa gobyerno natin ngayon, na ayaw yung ganong sitwasyon. Na parang mas, sinasabi nga nila, bakit parang mas pinoprotektahan pa yung mga yung mga nai-involve, yung mga involved sa droga. So parang yung pa yung mas pinoprotektahan, 'di ba? Tapos ngayon, andiyan pa yung mga kwentong-kwento dinadamay pa sila ngayon sa kaso ng ICC. Dahil nga si Pangulong Duterte nasa Davao, yung ginagawa nila ngayon sinuspend yung mga kapulisan diyan na tumutulong kay Mayor Baste na ipatupad yung war on drugs. So, tinanggal. Nagpadala ngayon sila, yung DILG, ng SAP. Alam niyo naman kung ano yung SAP, di ba? Yung mga special action force natin na mga batikan. Yung, kumbaga sila yung pangdiin ng sa mga pangdiin ng mga labanan. So, nakakapagtaka bakit kailangan tanggalin yung mga pulis na tumutulong kay Mayor Baste na ipatupad yung war on drugs tapos magpapadala ng SAP. So, sinasabi nga nila baka mukhang paghahanda na dahil paparating na yung ICC. Dahil nga may banta, di ba, si Trillanes na June or July daw, lalabas na yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. So, dun sa warrant of arrest na yon, sinasabi rin ni Trillanes na damay din daw dun si Mayor Sara, si VP Sara, itong si Mayor Baste. So, talagang kumbaga ang target lang talaga Duterte. So dahil nga Duterte yung target, inuunti-unti na ngayon. Kaya nga yung plano ngayon na patalsikin itong si Mayor Baste, medyo may katotohanan daw, sabi ni Harry Roque, dahil nga yung mga matatapang kasing na statement ni Mayor Baste is talagang sapul na sapul yung gobyerno. At yun nga, parang lumalabas talaga na ang mga Duterte ngayon, ang totoong mukha ng oposisyon, at yung mga nagsasabi lang na sila yung oposisyon tulad nila nila Coco Pimentel, nila Hontiveros, and parang nagbabalat kayo. So parang pinalalabas lang nila sa salita lang nila na oposisyon sila, pero ang totoo kaysa sila ni President Marcos ng administrasyon na to para ipagpatuloy kumbaga suportahan kung ano man yung gusto nilang ipatupad na panuntunan sa batas natin. So, kaya siguro na tinatarget din muna si Mayor Baste kasi parang susubukan nila para na testing. Pag ito na-suspend nila, ibig sabihin, hawak ng administrasyon yung lahat ng resources ngayon para alam niyo yun yung matuloy yung talagang pag-suspend. So bago nila yariin or bago nila i-operate si Pangulong Duterte, so parang kailangan muna nila pilayin yung pinaka may, since nga nasa pwesto si Mayor Baste. Siyempre alam naman natin may power din kasi yung local executive, yung mayor, siya yung nasa local executive. So kailangan muna nila pilayin yon para at least hindi na makakilos si Pangulong Duterte. So, kung aarestuin, hindi na hawak ni Mayor Baste yung kapulisan, so medyo mapapabilis yung trabaho. Pero, medyo, kung mapapansin nyo, hindi nagsasalita si Pangulong Marcos. Kasi ayaw niya magbigay ng statement dahil siguro ilag din siya. Dahil alam niya na kapag si Mayor Sara Duterte, si VP Sara na yung nagsalita, medyo baka lang maiba yung sitwasyon natin.
Kaya siguro hindi nasasalita si Pangulong Marcos. Pero yun nga, ang sabi nga nila kasi rito, si Pangulong Marcos, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kung mapapansin nyo, hindi, kahit yung administrasyon niya, yung mga nakapaligid sa kanya, binubulungan lang siya na ito ang gagawin, ito yung dapat gawin. Yun yung sinusunod lang niya. Kahit na sinasabi niya na tungkol kay Mayor Sara, di ba? Kay VP Sara, hindi niya ipatatanggal. Hindi niya tatanggalin sa gabinete niya. Sinusuportahan niya si VP Sara. Pero, may ibang order naman na ang niyayari naman yung mga kaanak ni Mayor VP Sara. Kaya siguro ganun yung diskarte rin ni President Marcos, ang administrasyon na to. Pinalalabas niya na hindi, kumbaga wala sa kanya, hindi siya yung gumigipit sa mga Duterte ngayon. Tapos magbibigay siya ng statement na pumapanig kay VP Sara. Kasi nga medyo nag-aalangan din siya kasi pag binitawan niya si VP Sara, may iba na yung takbo ng gobyerno natin ngayon. Kasi, kumbaga, si VP Sara parang time bomb yan. Na hindi niya alam kung kailan pwede mag-explode. Hindi niya alam kung kailan sasabog si VP Sara. At alam niya, kapag si VP Sara ang sumabog, ay mawiwindang ang buong administrasyon. So, abangan natin kung talagang masususpend or huhulihin etong si Pangulong Duterte, etong si Mayor Baste, sususpendin. Abangan po natin sa mga susunod na araw. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Take care.